Guys, welcome to my vlog. Kung bago lang po kayo sa akin channel, don't forget subscribes and click notification bell para update po kayo sa susunod kong video. Shout out pala sa ating mga followers, viewers, relatives, and friends. Kumusta po kayo? May TikTok siya pala ko guys, sana bisitahin niyo po. Ilagay ko po sa description ang aking TikTok account. Sana magustuhan niyo po ang aking mga produkto doon. This video guys, magbigay po tayo ng konting reaction dito sa presitismo ng ating mahal na Pangulong Marcos. So, hindi ko po alam kung bulag o bingi po yung ating mga kaibigan sa dami-dami po nangyari sa ating bansa, sa mga proyekto ng ating Presidenteng Marcos. Ang dami din po mga sinasabi po ang ating mga kaibigan. At tanong ko lang po, bakit niyo po kinalaban ang ating Presidenteng Marcos na ang kalaban po natin dito ang China? Ang impluensya po ng China dito sa West Philippine Sea. Di po ba? So, ang ginagawa po nila dyan, ang ating mga mangingisda, sinasagasaan, no, nalulunod po ang ating mangingisda, kawawa naman. Hindi lang po yan ay binuba po ng mga water canyon ng ating mga navy. So, sobra na po yung pambubuli po ng China. So, ngayon, ito po yung kondinahin po natin bilang mamayang Pilipino. Hindi po presidente ang kalaban natin dyan eh. China ang kalaban po natin dito kasi nang himasok na po sila sa ating bansa is yung ipapakita po natin ang pagkabayani ng ating mamayang Pilipino. Kumbaga, hindi naman po napupuntahan natin yung China dyan sa West Philippines, girahin natin, kundi sa pamamagitan ng vlog. Di po ba? Ilabas po natin ang ating mga hinanaing mamayang Pilipino na itigil na po ng China yung ginagawa nila dahil hindi po maganda sa ating bawat mamayang Pilipino, lalo na may tinatawag natin dito mga Chinese Filipino, sana din no patunayan din po ninyo sa amin bilang mamayang Pilipino na handa mamatay dito sa aming inang bayan. Dahil alam po natin guys, kaya po nag-a-apply po itong mga Chinese Filipino ng citizenship kasi dito po sila nagninegosyo at yumaman. So dito man kayo yumaman sa aming bansa at malaki po yung mga corporation po ninyo dito, no, alam po namin yan. So sana po isa po kayo magkondena sa ginagawa ng China. So para hindi po kayo masabihan po namin na traitor o kayo kumukuha ng data sa amin dito at sinesend nyo po sa China. Kaya ito yung ginagawa ng China na pambubuli po sa amin. 'Di ba? So traitor po ang tawag diyan. Kung hindi man kayo traitor, so ito gagawin po ninyo. Kondenahin po ninyo ang ginagawa ng China, yung pambubuli po sa aming mga navy diyan. Alam po namin guys na wala pa kaming sapat na kapangyarihan, lakas bilang mamayang Pilipino dahil siyempre nauna po talaga yung China sa pag-build ng nuclear war. 'Di ba? Tayo ay wala pa mamayang Pilipino. Sana nangyari po 'yan kung pinapagana lang po ni Cory Aquino noon yung ginagawang planta ng ating yumaong presidente na si Ferdinand Marcos Sr., itong Bataan Nuclear War na tinatayo niya para sa ating bansang Pilipinas. So, sayang lang po talaga ang ginastos ng pera ng taong bayan sa paggawa dyan dahil lang po sa politika. No, sana nauna po tayo sa China. Pero sayang man, so sana ito lang po ipapakita po natin. Hindi naman po sa pamamagitan ng dahas yung gusto natin mangyari guys eh. Sa pamamagitan lang ng vlog na ipagtigil na po ng China yung ginagawa po nila dito sa West Philippine Sea kasi nakakasira po yan talaga ng relationship ng China at Pilipinas. Di po ba? Sobra-sobra na po yung ginagawa na panlilaser, pambubomba ng tubig, pagsagasa ng mga mangingisda namin dyan sa West Philippine Sea. So ito din po ang gawin po ng mga Chinese Filipino. Ipakita po ninyo dahil dito po kayo yumaman sa bansa po namin. Di ba? Ganon. So sa akin naman mga kababayan po dito, sa ating mga mamayang Pilipino, wag po natin kalabanin ang presidente.
Hindi po kaaway ang presidente po natin. Sana tulungan po natin ang presidente po natin sa mga gusto niya mangyari sa ating bansa kasi ang pangarap ng isang pangulo ay ma-improve ang ekonomiya ng ating bansa, ang pamumuhay ng mamayang Pilipino. Hindi sa kanyang sariling interest lamang guys ang kanyang kapangyarihan. Protektahan po natin ang presidente. Huwag po natin gawa ng memes yung mukha. Huwag po natin awayin. Tayo mga mamayang Pilipino nag-away-away dito sa social media. Sana po isang tabi po muna natin yung kulay po natin, kung mapula ka man o pink. Hindi po ba? Isang tabi po natin dahil pangit po yan guys. Tayo lang po yung pagtatawanan ng mga ibang bansa. Tayo lang po mamayang Pilipino nag-away-away dahil po sa mga dito sa impluwensya ng politika dito sa ating bansa. Isipin po natin yung mga bayani po natin na nagbuhis buhay dito sa ating bansa para malaya lang po tayo. Ngayon tong impluwensya ng China ay nagparamdam na, sana ipakita din po natin sa pamagitan ng vlog, suporta sa ating Presidenteng Marcos na ipagpatuloy niya po ang kanyang mga adhikain dito sa ating bansa. Sana din po, sang-ayon din po tayo dito sa gusto mangyari na mababatas po natin na amindahan po yung saligang batas po natin, ito po tinatawag na 97 Constitution dahil ito po'y nakapagtali po sa atin na mahirap mag-improve yung pamumuhay ng ating mamayang Pilipino. Di po ba guys? Isang tabi po natin yung sabihin pa natin mapataas yung kapangyarihan ng presidente, mapataas yung mga kapangyarihan ng mga kongreso. Isang tabi natin muna yan. Kasi ang adhikain po talaga dyan ay mabago yung pamumuhay ng ating mamayang Pilipino. Di po ba? Ang target naman po ng ating presidente dyan ay baguhin po ang economic provision para naman po sa paglabo ng ekonomiya ng ating bansa. Makapasok po dito ang mga foreign investors. Abo nga po yan guys. Tataas po ang sweldo ng ating mamayang Pilipino at tumaas po ang kita ng gobyerno. So doon na po magdidemand ang ating mga employers na pumapasok dito ng mga skilled worker, pataasan ng sweldo, pataasan po yan sila. Kasi ang naghari-harian po dito sa ating bansa ngayon ng mga negosyante guys, itong tinatawag po natin mga oligarko. Di po ba? Suportahan po natin ang gusto mangyari ng ating presidente kasi para po sa atin yan, sa susunod na henerasyon, sa ating mga anak, no, sa ating mga kaapu-apuhan, sila po para mamana po nila ang pagbabago ng ating bansa. Kasi kung palagi pa rin po itong 1987 Constitution sa atin, ito po talaga yung nagpapahirap guys. Gusto ba natin ng pagbabago po, di ba? So ito yung gawin po natin. Matagal na po natin ito nireklamo. Nireklamo po natin yung mabagal yung pagtaas ng sweldo, mabagal yung mga proyekto, itong mga pang-infrastructure project, ng mga pangmalakihan dito sa ating bansa na pang-iwanan na po tayo. Pero sa ginagawa ng ating Presidenteng Marcos, sa pag-aproba niya po ng 194 pang-infrastructure project para sa ating bansa, nakakatulong din po yan sa ekonomiya ng ating bansa at nakapag-akit din po yan ng mga foreign investors guys. Kaya kaliwat kanan po ang trabaho ng ating presidente, hindi lang po sa loob ng ating bansa at sa labas ng bansa din po yan guys kasi nakipag-negotiate din po yan sa mga partnership po natin doon ng mga world leaders. Lalo na rin po na nakipagpulong din po siya sa mga foreign investors para manghikayat na mag-invest sa ating bansa. Nakita po natin na pinagmalaki po tayo ng presidente sa ibang bansa kung siya po yung magsalita. Minamahal niya po ang ating bansang Pilipinas, lalo po sa ating mamayang Pilipino. Sana ma-appreciate po natin na tayo po'y pinagmalaki ng ating presidente. Kita niyo po yan, sinasama niya sa kanyang salita ang 110 million Pilipinos. No? Kasali na po tayo dyan ng mga hindi bumoboto ka sa presidente, yung nagtuligsa sa ating presidente. Ang hidikain na po ng ating mahal na Pangulong Marcos, mabago lang po ang pumumuhay ng bawat mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Sana suportahan po natin. Itigil na po natin yung pag-away-away. Tayo lang po yung pagtatawanan ng China. Di po ba? Ang China ngayon masyado po aggressive dyan sa West Philippines. So ito lang po yung kondinahin po natin. At hinahamon ko din po dito yung mga Chinese Filipino ko, no? Na kayo po nag-a-apply po dito ng citizenship sa aming bansa na bilang na kayo sa mamayang Pilipino, sana ipakita din niyo po ang suporta, no?
kondinahin niyo po ang ginagawa din ng China, itigil na po nila yung pambubuli po nila sa aming mga navy, sa aming mga ngisda na sinasagasaan po ng kanilang mga um, navy, no? So kawawa po naman ang aming mga maliliit na mangingisda. So sana po makatao naman po kayo dahil tayo lang po ay namumuhay po dito sa mundong ibabaw. So mahal po, mas mahal po natin yung buhay natin kasi lagi-isa lang po yan guys, no? So once na tayo po mawala sa mundo, hindi na po tayo masilang ulit. So sayang, masarap po mabuhay sa mundo pero mapanganib. Sana tandaan po natin yung kaligtasan ng bawat isa po natin. Mag-ingat po tayo palagi. Huwag po tayo masyadong agresibo sa mga ginagawa po natin dito sa ating bansa. Dahil may Diyos po tayo guys. Nakakatakot kasi pag may mamatay tayo ng malaki pang kasalanan na hindi po tayo nagbabago sa mga ginagawa po natin dito sa mundong ibabaw. Sana po gawin po natin ang lahat na makakaya po natin na magkaisa po tayo, no? Kondinahin po natin yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Hindi po presidente ang kalaban po natin dito. Tulungan po natin ang kanyang alikain dito sa ating bansang Pilipinas. Hanggang dito lang po ang aking vlog, Carsido TV. Maraming salamat po.